man ang paporit kapangyarihan. Kung hindi mo matikman, tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan, makakamta mo lamang kung ang landas ng puso ang iyong nilalakaran. Anong silbi ng kayamanan, paporit kapangyarihan. Kung hindi mo matikman ang tunay na kalayaan. Tunay na kalayaan, makakamta mo lamang kung ang landas ng puso ang iyong nilalakaran. Good morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon sa aming shop sa Drink All Wine and Liquor Shop. Meron na naman tayong espesyal na bisita. Isa siyang musician and music artist. Napakalupit ito. Ang tagal kong gusto ma-interview ito mga kaswabe. Ang hirap ng mahagilap mga kaswabe dahil isa siyang manlalakbay. Hindi ko na patatagalin mga kaswabe. Ang ating espesyal na bisita ay ang nag-iisang si Demo X. Pabeto ang mga minekos, nakaupo sa ibabaw ng lotus. Focus, focus, sino sa atin ang bogus? Focus sa modus, sa ibabaw ng Demo lotus. X, thank you so much na pumayag ka ma-interview kita dito sa Drink All with Super Marns. Isang karangal ito. Maraming Isang salamat. karangalan, sir. Salamat. Pangalan ay di mo'y kisang apelido, Watubong Cavite, itong modernong Makata na Indio. At good morning sa inyong lahat mga kaswabe. Tara, samahan nyo kami sa bagong episode ng Drink All with Super Marns. Dito, syempre, tara. Pakishare mo naman sa ating mga kaswabe kung ano yung story sa likod ng stage name mo na Demo X. So, long story short, nabuo siya mula sa malikot na imahinasyon ko. Napakahabang proseso kung saan ko siya maraming inspirasyon, kung saan ko siya pinanghugutan, tapos na rinig ko na lang, sumigaw na yung bulong, narinig ko ang pangalan Demo. Doon ko siya bininyagan. Niyakap ng buo nung nagpakilala siya sa akin. Anong klase ng genre ang iyong mga musika? Rooted lahat yan sa hip-hop culture. So, ayun yung parang music genre na nabuo kung lahat ng inspirasyon ko pagdating sa music, kung ano lahat ng nalalaman ko, parang doon nagsimula lahat, yung pumasok sa inga ko yung genre na yon, yung hip-hop. Okay. So, ano dito? Parang kasing na Makata ba? May mga ganun bang ano? Oo, kasi nandun naman siya sa, pag sinabi namang hip-hop, nandun sa element ng pagiging MC yung lyrics. Oo, yun. So, yun. at the same time, talagang lahat naman ng musika, ba nagsisimula sa tula. Ganyan, kahit yung mga unang proseso nun, ganun pa rin, sa tula muna magtapos magkakaroon na ng mga rhythm. So, ngayon, nag-explore ako sa mga iba-ibang genre ng music. So, hindi lang ako, na-inspire din ako ng ibang genre ng music, like yung jazz, yung alternative, rock, metal, so all kinds of genre, parang hinayaan kong mag-flow sa akin, pumasok sa akin yung tunog na yon at mag-sink in, maproseso ko lahat, tapos hanggang sa mailabas ko rin yung parang tunog na kung saan ako nararapat o kung saan parang mas maire-represent ko yung style ko, estilo ko sa pagiging isang artist, as a musician, kahit sa visual arts pa man yan. Okay, so malalim pa lang, may pinaghugutan sa Talagang mismo, sir, tama. Okay, so Demo, sino ang musician ng iyong tinitingala at hinahangaan? Actually, marami. Local, foreign, kahit yung mga bago ngayon, nakikinig din naman ako. Pero, syempre, sinasala ako rin. Kung meron bang kaluluwa yung music, pero alam ko naman meron lahat, kaya lang sa the way kung paano ko siya tanggapin, parang sinasala ako rin muna doon. So, pagdating sa tanong na sinong tinitingala ko, siguro isa sa mga tinitignan kong project, ini-aim kong ma-target at ma-artist, siguro yung naging project ni Francis M. sa Happy Battle, which is kasama niya yung banda niya, yung Hardware Syndrome. So, isa yun sa mga artist, si Kuya Kiko. Pagdating sa foreign artist, tinitingala ako syempre yung unang nagbigay sa akin ng hip-hop music, which is napanood ko rin visually, yung The Beastie Boys, yan, yung tatlong... The Beastie Boys. Yan yung hip-hop na una ko napanood at nagpasok sa akin ng hip-hop music sa tenga ko. Yun, kasama pa yung music video nila no na
intergalactic, medyo robotics yung ano pa na parang sa mga panahon na yun, nanonood ako ng Ultraman, mga Voltes 5. So, as a kid, growing those days, ayun, ang laki ng impact nun. Kung paano ko na interpret ang music nila. Oo. Ayun. So, yun pala yun. The Beastie Boys. At saka The Beastie Boys. pagdating naman sa local, syempre, nahanga ko rin si Master Glock. Master Syempre Glock. ngayon. Oh. Yeah, Glock 9. Glock 9. Glock 9. Ano ang mensahe ng iyong mga musika na nais mong iparating sa iyong mga tagapakinig? Assorted. Assorted. Oo, Okay. kasi masabi ko nga, ayun nga, kung kukunin ko siya doon sa medyo experimental kasi yung music ko eh. So, hindi ko siya kinakount sa isang genre ng music. So, nag-experiment ako kasama ko yung banda ko na The Wormhole Travelers. So, Anong pangalan ng banda? The Wormhole Travelers. The Wormhole Mga Travelers. kaswabe, ayan, tignan, check out yung banda ko na yan. Ayun sila yung parang pagdating sa music namin na ginagawa, parang naglalaro pa rin kami pag magkakasama kami sa nag-aano kaming, siyempre, iba-iba rin kami ng roots ng music. So, ayun, more on parang kami nasa laboratorio pag nasa studio. Nag-experiment kami ng mga tunog. So, masaya. Ayan, so, hindi lang hip-hop lumalabas, hindi lang rock ang lumalabas, hindi lang metal. So, iba-iba, nagkakaroon siya ng parang subgenre ng music. Ano ang title na iyong album? At saan naman ito maaring mapakinggan? Sa banda ko ngayon, nasa proseso pa yung paggawa namin ng mga studio version ng mga kanta namin. Pero ako, as a solo musician, which is yung dalawang bit-bit ko yung Demo X na pangalan, naglabas na ako ng isang album dyan, ng full-length album, title ay Manlalakbay. Manlalakbay? Ito ba yun? Yan mismo. Manlalakbay? Yan mismo. Yan, Okay. sir. So, yan yung cover album na originally yun, nasa white background siya. So, ano lang to, nasa dark mode kasi yung ginawa ni Sir. Na dark mode shirt. So, nagkataon na itim yan. Pero originally, nasa white siya. So, ito, alternate na reality. Itong Manlalakbay na to. Pero, yun, sa Manlalakbay, nakalabas na siya sa Spotify, sa lahat ng digital platforms, sa YouTube, may mga labas na rin ang music video dyan. Which is yung ibang kanta ko na kapaloob dun sa album kong Manlalakbay. Ano ang isang kanta sa Manlalakbay album ang masabi nating malalim ang kahulugan? Wala nang iba, syempre, ang titulo ng Manlalakbay. Manlalakbay? Oo, syempre, sa kanya ayun yung buod eh. Baga, doon ko finrame lahat ng magiging laman, ng magiging track. Baga, nakapaloob, naka-align siya doon sa purpose ng vision ng album na yun, which is Manlalakbay. Paano at saan namin mapapanood ang iyong live performance? Yun, may mga imbitasyon ako na tatanggap, mga paanyaya mula sa mga tropa, sa mga productions. So, hindi ko pa maklaro yung mga kung saan siya gaganapin. Yun, magkita-kita tayo, announce ko lahat niya sa page ko. Maliban sa pagiging isang musician, ano pa ang iyong talent and skill? Sabi ng partner ko, magaling daw ako magluto. So baka mayroon din doon. Okay. Pero kidding aside, isa rin akong nasa field ng visual arts. Which is gumagamit ako ng medium na mosaic. Bilang isang mosaic artist, anong materials ang kalamitang ginagamit mo sa iyong mga arts? Pangunahing naging materialis ko ay walang iba, syempre. Balat ng itlog. Balat ng itlog? Okay. Yan yung mga naitapon nyo ng balat ng itlog. So, pinagkolekta ko lang lahat. Pinagsama-sama ko hanggang sa makabuo ko ng isang sining na magre-represent sa lahat ng malikot kong imahinasyon. So, isa rin ba ito sa gawa mo? Ayan, ito. Ayan. So, itlog yung pinakamaterial nito? Oo. Tsaka, ang good thing pag masabi ko dyan sa isang puna na may bibigay sa kanya, hindi ako gumagamit ng mga pangkulay. Hinayaan ko lang yung mga natural colors ng eggs. Ayan, tulad yan. Ito yung parang may impula, syempre itlog na maalat, tapos yung brown, yung native, white, syempre yung common,
Tapos yung Pinoy, medyo light brown. Ayun, tapos, kasi itong style na to medyo, ano na siya, mixed media mosaic na yung ginawa ko dyan. Kaya may halo na akong wood sa arts. Sa gitna. Okay. Ang galing, ang galing. Okay. So, sinong music artist ang iyong iniidolo at nag-inspire sa'yo? Local, si Master Otto Nilneri. Master Otto. Ayan, ng Alitaptap. Alitaptap. Nakita ko yung akala ko sa more on sa ano lang din siya sa mga brocha yung mga gamit niyang art pero hindi din pala doon. Gumagawa rin siya ng mga mosaic. So sa local si Sir Otto. Si Master Otto, yan ng Alitaptap Artist Community. Sa foreign, nakakapanood ako ng mga video ni Gary Drostel. Okay. Parang English mosaic artist siya Tapos yung isa si Mango Mosaics sa mga kasi na-inspire ako sa mga techniques nila. So ano ang challenging sa pagiging isang music artist? Challenging na nakakatuwa siguro sa umpisa, syempre hindi ka siguro malalaman mo na kung paano mo siya sinimulan, kung paano ko siya sinimulan sa story ko. Kasi hindi naman kagad yan alam kung magugustuhan o ano yung ideya na yun. Pag sino mo ba maka-appreciate nito? Nung una pa nga, wala Parang gusto ko, parang sa akin lang siya. Hanggang sa may mga taong na-expose ko. Na-expose ko sa isang exhibit. Sa isang, hindi pa nga exhibit talaga yun. Baga sa isang, parang naglatag lang ako doon sa pesa ata na sining yun, doon sa Alitaptap yung ginawa. Tapos, may mga hindi ko makakalimutan to, una kong isang Amerikanong journalist, si Brendan Rosen. Ayun, yung mga ganong appreciation na natanggap ko, tapos parang napunta kung saan. Kailangan mo rin ma-overcome yung mga kasi hindi naman puro positive lagi. Kahit ako mismo, may mga negative feedback, may mga negatives ako yun. Pero lahat yun, para sa akin, tinanggap ko ng buong puso na kung ano pinakinggan ko, kung ano yung criticize nila sa akin. Tapos sinubukan ko siyang nagkaroon ng proseso ng parang transcendental kung paano siya kunin at dalhin in a positive way. So, pagdating sa ganung bagay na yan, pagdating sa ganung proseso, yun ang challenge. Ayun, challenging yun. Ilang oras at araw ang kailangan gugulin para sa isang simple art at complex art? Sa tanong na ilang araw, ang sagot ay depende sa scope ng design, sa scope of work, sa design, sa kung gaano siya yung size, at saka kung ano yung mga materials na gagamitin. Na gagamitin. So, yun. So, nakadepende pa rin Nakadepende. talaga. Okay. Ito, sino-sino ang kilalang tao sa Pilipinas ang nagawaan mo na ng mosaic art mo? Ang una-una kong ginawa ng isang mosaic artist, which is si national artist natin, si Apu Wang-od. Siya rin yung art piece na nakapukaw sa, na-feature sa akin sa TV. Sa TV. Sa isang TV show. So siya, at sino pa? Marami. Ngayon, gumawa rin ako sa mga idol ko. Kahit si idol syempre, pambansang kamao, ginawa natin yan. Si Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Meron ka. Si Master Glock. Ayan, recently, naiabot ko sa kanya yung meron ka? Meron ka nagkaroon ako ng pagkakataon para maiabot sa tulong na rin ng isa sa producer ko, si BTDT Beats. Yun, shoutout sa'yo. Yun. So, isa siya sa mga sa tumulong din sa akin na maihatid ko sa mapunta sa kamay ni Master Glock yung artwork kong ginawa para sa kanya. Ayun, bukod doon, napakarami sa foreign, parang nakagawa rin ako ng Nirvana, sila Bob Marley, si John Lennon, yung mga una kong gawa. Gumagawa ka rin ba ng mosaic art para sa isang traditional pizza oven? Oo. Kasi nasimulan ko na dito kasi sa tulong na rin ng collaboration ko sa wood-fired oven, Pizza Philippines, dyan sa Taguig yan, kay sila Sir Alan. Shoutout sa inyo. Yun, sa tulong din ng collaboration namin. Yun. Kasi
yung idea na yon, kasi gusto kong i-innovate yung crafts ko, yung art ko. Thankful ako doon kasi nilulook up ko na siya sa mga idea na yon na gusto kong gawin. Kasi syempre hindi naman baga kung mayroong mga idea bagong papasok sa akin, titignan ko kung saan ako baga hanggang saan ko dadalhin itong crafts ko, yung art form na to. Kung hanggang saan, hanggang kung paano parang ko siya, kung paano itawid. 'Di ba? Yung creativity pa rin, yung ano pa rin, yung ano doon, yung word pa rin doon. So, yun, sa tulong nga nila, nakapaggawa ako ng mga mosaic gamit ng mga tiles. Tiles kasi, naman. Oo, kasi hindi ko naman pwedeng gamitin yung ganitong materialis doon. Kailangan kasi hinihingi ng ganong klaseng mga gawa ay yung durability. Siyempre, kailangan din mag-complement yung mga materials para sa isang project. So, yun, yung mga bagay na ano. At salamat sa kila Sir Alan, Woodfire Oven. Woodfire Oven. More power at more collaborations pa ulit. Magkano ang price range ng mga gawa mong mosaic art? Ayan. Doon sa mga eggshell, sa mga tiles, at saka kung sa ano pa mga materials na ginagamit. Anong price range ito? Pagdating sa bagay na yan, ang sagot pa rin, depende. Sa scope of work at saka kung gaano siya kalaki, pwedeng magbago. Ang price range depende sa design nga, kung ilang subject, kung gaano siya kalaki, kung pang frame ba siya, o parang ano bang gusto mong approach, kung pwede rin sa wood. So, yun, kung client-based ang nagiging rate at saka kung paano scope of work. Maaari mo bang i-share sa kanila ang iyong social media accounts at saka yung contact number? Ayun, syempre, 4 na letra lang tatandaan nyo, mga kaswabe. DMOX. Okay. X. Yan lang yung artist name ko. Syempre, o kaya #DMosaic, yung isang brand ko sa pagdating sa mosaic na saan natin Anong social sa media? lahat ng social media, nandyan ako. Hanapin nyo lang ako. Nandyan na yung bahay ko kung saan din ako pakakuha ng mga updates ng gigs at saka mga events, mga exhibits, mga exhibitions, ayan, mga yan, sa mga Instagram like X, nandyan ako sa YouTube, may mga labas ng video, check nyo. Sa TikTok. So, ayan, nandyan tayo. Hanapin nyo lang yung pangalan na yun. Okay. So, sa mga gusto kang makausap, anong contact number? Sa contact number, WhatsApp, Viber, nandyan ako. Nakalink din doon sa mga social medias ko, yung mga yung number. Tignan nyo na lang. Ayan na, may hint na kayo kung nasan yun. Yun. Thank you so much, DMOX. So, ayun mga kaswabe, dahil nandito tayo sa Drink All with Supermarns. Magre-review kami ng isang alak. Ang i-review namin ay ang San Juan Lambanog. So, magbibigay ako ng konting background history ng San Juan Lambanog. Since 1852, Destileria Limtuaco and Comanur, Inc., through 5 generations of master blenders and distillers, has amassed a wide range of distilled spirits and alcoholic beverages, expertly produced with the highest degree of manufacturing excellence. The distillery has over 40 different products, which include local blends and foreign brands manufactured locally under license. It has 3 bottling, processing, and aging plants, as well as warehouses in and outside Metro Manila. Through the years, with its innovation, patented distillation and blending, and ISO-certified quality systems, partnered with its history as one of the country's oldest corporations, makes Destileria Limtuaco and Co. Inc. one of the country's leading companies. San Juan Lambanog, Premium Lambanog. San Juan Lambanog is a traditional Philippine distilled spirit made from coconut. With San Juan Lambanog, we have improved production by fermenting on site, which guarantees tiner and cleaner spirit that preserves the complexity of a true Lambanog. We have also started aging the Lambanog in oak barrels for a mellower, more complex spirit. Lambanog is very much part of the Philippines' culture and tradition, a Philippine favorite that is quickly gaining recognition and distinction worldwide. Enjoy San Juan Lambanog neat or on the rocks. So ayun mga kaswabe, ang history at background ng San Juan Lambanog. So,
ilalabas na natin ang ating i-review, ang aming i-review ni Demo X, ang San Juan Lambanog. Please do the honor sa pag-open ng ating San Juan Lambanog. Eto na nga, mga kaswabe, oh. Tignan nyo naman, oh. Lokal. Gawan lokal. Yun. Ayan, oh. Ayan, mga kaswabe. Okay. Thank you so much, Demo Ayan, X, oh. sa pag-open ng ating San Juan Lambanog. Actually, this is my first time na Ayan, oh. makatikim ng Ayan, lambanog. So, ito ay gawa ng distillery, kagaya nung pinakita natin kanina sa video. So, ano pa hinantay natin? Tara. Tikman na natin to. Share na natin to. So, shout out nga pala kay Bon Granada. Siya yung nag-design nito. Ayun, no? Ating Talaga naman, baso. no? So, di ba? Napaka, sumabay dito sa ating... Ayan, no? Ang galing, di ba? Sumabay sa ating lambanog. Ayan, Native no? na native. So, katagayin muna natin to. Shot ko na, tatagin na natin. Tara! O, unahin mo na kita, ha? Okay, Kapag sige, tayo. sir. Do the honor. Yun. Ito ay isa-shot natin ng puro muna. Ayan, oh. Kasi para malaman natin talaga. Talaga naman. Kung ano Mismo, yung lasa para niya. Oo. Manuot talaga kung ano yung Oo. tinataglay niyang Oo, tama. kapangyarihan. Kapangyarihan ito lambanog. Ayan, no? Ni Kasi- San Juan. Oo, ni San Juan. Native talaga to eh. So, sa color, no? Sa color, clear. Ayan, no? Napaka-clear. Clear na clear. So, amuyin natin kung anong amoy nito. Wine talaga. Yun na amoy ko. Anong pang-ano mo? Oo. Kasi sabi nila, this one is coconut wine. Mm. Yun naman talaga. Wine naman talaga siya. Pero, sabi nila, ano rin siya, ito yung Philippine vodka. Ang expect ko is amoy, expectation ko is amoy gin. Mhm. Pero ano na amoy mo? Parang may nangangamoy ano siya sa akin, may pagkabuko. Cheers! Cheers! Super Marns. Sarap din pala. Ayun, yun. Yung Oo. natikman, doon na lumabas yung nyog. Coconut. Mm. Kanina sa... Umuguhit din Umuguhit ka eh. Pero hindi siya gaanong matapang. Swabe yung ano Swabe. niya, swabe nga, kaya Oo. pala kaswabe. Tapos, Swabe rin dito parang- ang hagod. Parang may mint siya, konti. Oo. Konti lang naman. Sa bibig, no? Mm. Hindi siya yung Oo, may lumalabas. Oo, nag-aano sa akin, nagre-recall sa akin yung lambanog nung una kong lambanog na natikman. Typical na parang tawag nila doon sa punong sa ano na yung coconut, ano yung sasa, kung tawagin gawa sa sasa. Na parang mga pandak lang na ano na coconut tree. Okay. Oo, tapos parang nasa ilog siya. So, ayun yung proseso nila na pagkuha na Dwarf. Oo, Dwarf nalabanog. coconut pa tawag doon. Oo, basta kung tawagin nila doon, sasa. Ah. Sasa ang tawagin nila. So, So, ayun, ano nagre-recall sa akin Oo. yung Lasa. yung lasa Oo. at saka yung Amoy niya. yung approach niya rin na parang ayan, ito unti-unti nang na-dissolve Oo, eh. di ba, parang nawawala. Yung Pero mararamdaman mo talaga yung unang hagod no? ubusin na natin to. Ah. Kasi tinikman lang namin kanina mga kasabi. Kaya katulad ng lambanog din talaga. Cheers! Swabe. Cheers mga kaswabe. Woo! Sarap. Panalo, swabe. San Juan. Ilang taon po kayo natutong uminom ng alak at anong alak ang una mong natikman? Una ko natikman alak at nalasing din ako doon. Gin. Gin pomelo. Yung mga Gin. mixed din. Gin Nung pomelo. high school ako. Okay. Alam mo yung alaala ko na yun, yung talagang, parang una, parang sa, ano pang uminom eh. Baga walang, parang, hindi pa na dadaanan ng alak yung nananunan mo. Parang, yun, parang medyo discomfort muna yung ano ko. So, pero, at tagalan, yung
parang may mix naman na ano. Oo. May pomelo na. Oo, yung may Oo. ano na painom ako ng painom, kala ko juice lang. Kasi cocktail Oo. style na yun eh. So, ako juice lang eh. Parang ako, syempre, hindi mo pa nararamdaman, hindi ko pa alam kung paano ba malasing. Hindi ko alam yung pakiramdam. Sabay naman nung nakarami na ako, doon ko siya naramdaman. Hilo ako. Umuwi ako ng bahay, diretso sa, ano. Kasi, parang birthday yan ng classmate ko nung okasyon na yon. Tapos, So, ilang taon kayo noon? ilang taon ako nung, third year siguro ako ng high school na yon. Kung So, di ako mga nagkakamali. 14, 15, gano'n, no? Oo, parang mga ganon. So, talagang, at saka patago yun, sigurado Oo, ako doon. hindi Talaga- dahil kala ko walang mangyari sa akin, makakauwi pa ako. Yung pala, hindi, mahirapan akong umuwi. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, anong klase ng alak ang pangarap mong matikman? Old Rum Monk na yan, na nasa likod ko ngayon. Yun ang pangarap mo. Oo, hindi, Okay. bakit ko siya parang naintriga ako? Kasi, more on kasi, ito, di ba yung parang ito local? Parang pero ako kasi, more on western yung mga natitikman kong alak, kundi local. More on yung parang mga wine na parang galing sa mga European countries, di ba? Yung mga wine na, tsaka yung mga mamahaling alak. More on, nandun siya western side. Pero ito parang, nakita ko yung page mo. Ano ang memorable kwentong alak ang hindi mo malilimutan? Yun nga, yung una ko. Yun na yung ano ko, yung nalasing ako ng sagad na parang hilong-hilo ko hanggang kinabukasan yung pakiramdam ko. Parang mabibiyak yung ulo ko na yun sa alak na yun. Yung napaka-memorable sa akin. So, cheers! Cheers ulit! Yun, salamat dito. Walang ano man. Ano siya? Paglunok mo, wala siyang anghang na ano eh. Ayun yung isa sa na ano ko rin. Naiiwan lang sa palat yung ano, yung lasang nyog. Oo, di ba? Pero parang yung alcohol, Oo. hindi ko ano, Yung ano hindi niya ko sa akin, ramdam. yung parang mas malumanay na yung ikalawang Oo. tago, di ba? Yung una, ramdam mo yung init eh. Parang, correct. yung pangalawa, na ano na, parang siguro na nakapag-adjust na. Ayun. Oo, kaya parang Sumabog na. mas lalo siyang naging swabe. Ayun. Swabing-swabe. Ako na Swabing-swabe. mismo magsasabi. So, Dimo X, ang gagawin naman natin ngayon, dahil nakatikim na tayo kaninang dalawang beses inulit natin eh. Yung puro, panalo. Try natin. Bubuksan ko lang to ha. Yan. Orange juice. I-shake lang natin mga kaswabe. Yung ginawa niya kasi ganito, nilagyan niya nito. Yan. Yan. Siguro hanggang dyan. Tapos, halos, ilang ano yan? Halos kalahati, no? Yan. So, halos kalahati. Dagdagan natin ng konti sa'yo. Tapos, sinunod niya yung lambanog. Sige. Sa mga kasabi nating nanonood na may alam ko ano tong klaseng cocktail to, mag-comment na lang kayo mga kaswabe. So, try natin. Siguro isa or dalawa. Dalawin na natin para hindi tayo mabiti. Ayan, So, yun. Safe siya kasi mayroon siyang stopper. Hindi, pag binuhos mo, hindi ka agad-agad na tatapon or bumubuhos. Siguro sinadya to para pag nalasing na, no? Oo nga Para hindi ka agad matatapon. So, gawin natin dalawa. Tigda-dalawa tayo. Para mas malasahan natin kasi malaki yung baso eh. So, dalawa. I think this is 50 ml. Ay, ganyan sukat ng... Okay. Parang 50 to 60 ml. Tapos, susunod nating ilalagay ay yung Gatorade. Ito na. Oo, yung Apat ko na Gatorade. kay Sige. Thank you so much. Ayan, Dimo X. Parang nakikita ko Gatorade naman. magkakaroon ng Color, no? color ano rito Yun. Effects ayan Wala Wala ko kurang mga kaswabe. Wala kang kukurap. Ay, tingnan mo nga naman Yan. Alam mo? Parang naging cool aid. Oo nga, no? So, marami to, ha? Yan. Ganyan yung ginawa niya. Haluin natin. Ayan. Kung magbabago ba yung lasa.
Nagiging ano siya eh. Yellow, naging green, green na, no? blue, no? Nagkaroon Oo. talaga ng, nagkaroon ng Kasi color tinan effects. mo Ayan, mga ayan, kaswabe. oh. Ibang-iba. Ayan, Oh. Yan. Walang Ano, oras, ayan, alauna, ayan, oh. alas 2, alas 3. Yun. O, tingnan mo. Full aid talaga, Full mga aid naalala ang ko. dating. Yung iniinom ko nung bata ako. Oo. So, try natin kung anong lasa Oh, nito. sige. So, cheers! Tara. Mas panalo. Mas sumarap. Maswabe. Maswabe siya. Kasi yung kanina, Hindi pa talaga siya Oo. halong-halo, kaya medyo, yung lasa niya. yung kanina, di ba, inon natin yung Oo. orange. And then, sinunod natin yung lambanog. Hmm. Tapos, sinunod natin yung Gatorade. Para yung pagbuhos ko ng Gatorade, parang Nandun pa siya sa tumaas. Oo. Umakyat yung, yung lambanog. Mhm. Pag tikim natin. Kaya may bitter taste na parang, Hmm. aftertaste, no? Pero ngayon, kakaiba. Oo. Panalo ah. No? Cheers. Ayun, cheers. Panalo. Para siya naalala ko ngayon nung iniinom ko na, juice nun, yung Kool-Aid juice. Sino ang music artist ang pangarap mong makainuman at magkakwentuhan? Gary Drostel. Okay. Isa siyang, Anong lahi niya? Anong nationality niya? para siyang Englishman, na Englishman. British, oo. Oo. Sa London siya ata naka-base. Tapos, kasi na-inspire ako sa mga gawa nito kasi may mga gawa siyang pang large scale at saka may mga na rin siyang gawa na pang architectural mosaic, which is gusto kong I-try. magkaroon ako ng ganong labas na sa mosaic. Kanino at saan ka humuhugot ng inspirasyon kapag nagsusulat ka ng mga kanta? Ayan. Balik naman tayo sa pagiging musician mo. So, titingin lang ako sa paligid ko kung ano yung mga pwede yung magbigay sa akin ng mga idea, kung saan ako magsisimula. Pero hindi lang natatapos sa pagpansin ko sa paligid. Na bibigyan din ako ng inspirasyon ng mga babasahin. Para sa akin, mahalaga pa rin yung nakakapagbasa ka ng iba-ibang libro. Mahalaga pa rin sa akin yun kasi sa pagsusulat, para sa akin, kailangan yung vocabulary mo nandyan din. Sino ang local at international musician ang Okay. pangarap mong makakulab? Okay. Yun. Okay, syempre Sa local, pagdating sa local, Ah, walang iba sa kasalukuyan ngayon para sa akin. Si Master Glock. Master, Black Knight. Aristotle Polisco. Isa sa mga hinanga kong lirsista yan, makata, manunulat, musikero. Pagdating sa foreign, syempre, kung bibigyan ng pagkakataon, syempre wala nang iba para sa akin si Kendrick Lamar. Saan at anong media platform recognize at featured ang iyong mga gawang arts? Okay, pagdating sa bagay na yan, hindi naman sa pagmamayabang, pero yung pagdating sa music, independent ko siyang ginagawa. So, no matter kung anong views niyan, kung sino nakikinig yan, basta nailabas ko yung parang sa tingin kong dapat kong ilabas. So, no matter what, sabihin natin, independent movement pa rin ako. Nandun pa rin ako sa state ng pagiging independent, which is, nagugustuhan ko rin naman. Hindi pa ako nakakuha man ng mga ganun listener. Pero, ayun, may mga ilalabas din naman ako. Pagdating naman sa mga visual arts, na features tong ginagawa ko una nung yung sa TV features nagkaroon kami ng art talk doon sa Lingkod Ka Pamilya. Lingkod Ka Pamilya. Which Okay. is 2023 ata. Yung in celebration of International Women's Month. So nagkataon na si Apo Wang-od yung nailabas kong Okay, yung art mo. Oo. So ayun, baga woman empowerment yung syempre Yung topic. so national artist na pili ko siya, which is inspired din akong talagang gusto ko rin siyang gawin kasi yung memories ko dun sa community ng nila Apo, maganda yung naging ko doon, yung pagpunta ko actually natataon niya ako. But tribe ni Oo, grabe.
ang gumawa yun. Tsaka si Grace, dalawa sila. Mm. So that time, nung pumunta ako, way back 2014 ata, Mm. so, dalawa pa lang sila na gumagawa ng ganitong hand poke yung traditional Mm. tattoo dun sa Mm. community nila, which is sa Butbut tribe. Ah, So, ngayon kasi, pag pumunta ka, marami na. marami na naturuan na ni Apo Wangod yung mga Ah. kaapo-apuhan, mga Ah. apo. So, marami ng ngayon. So, pleasure ako, isang karangalan sa akin na siya Ah. mismo Oo. ang sumundot nito. So, nagkaroon ako ng TV guestings dun sa na yun, which is nga in the feature ko siya. Tapos, sinundan ng isa pang TV feature sa Balitang Hali ata. Balitang ito. Hali. Ayun, yun nga, Balitang Hali. Ah. So, nagkaroon siya ng moment din doon. Tapos, Mm. yung recently sa newspaper sa Ah. Philippine Star. Philippine Star. Oh, yes, nagkaroon kasi karoon sila ng competition which is sustainability. Ano nga, impatimpalak about sa sustainable art, which is yung recycled materials ang gamit, anong magagawa mong artwork diyan. Yun, nag-entry ako at sa kabutihang palad, siguro in good fortune na nagustuhan nilang ginawa ko at ako yung nag-uwi ng parang grand prize doon na. Yun. No, yun. Tapos Congratulations. may features din doon na nagawa na ako ng features nila doon sa article. Yun. Maliban sa pagiging isang musician at music artist, ano pa ang kalimitan mong ginagawa? Nagbabasa ako at ginagala ko, nilalaro ko yung mga aso. Aso? Oh, yeah. Okay. So, dog lover. Ano So, pangalan? Ang pangalan aso mo? isa yung Jack Russell ko, ang pangalan niya ay si Indy. Indy. Habang yung isa naman yung Aspen kong aso ay si Om. Yeah. Okay. So, ayun. Bukod sa magagaling aso kung yun na na-train ko sila, at the same time, na-realize ko, tinitrain din pala nila ako. Kasi may mga, higit pa yung mga bagay na tinuturo ko sa kanila, higit pa ron yung mga tinuturo nila sa akin. No? Ayun, yun yung isa sa mga, bukod sa, pag hindi ako nagsusulat, hindi ako gumagawa ng musik, most of the time, yung oras ko nandun sa mga dalawa kong aso. Aso, okay. At pagbabasa. Pagbabasa, hindi mawawala yan kasi. At itong nasa harap natin, ito ba yung isa sa mga favorite mo? Ito, isa sa mga masabi kong, i-recommend ko, basahin ng mga kaswabe natin sa mga mga lito kaswabe natin, pagdating sa So, itong dalawa na to, so contemporary author, so, para makita nila. Ayan, sila yung mga nasa list ko na basahin. Nandito pa lang ako sa kalahati. So, tatapusin ko yan. Salamat nga pala sa friend ko si Anis. Magbasa kayo, tapos mag-alaga kayo ng aso o pusa. At marami silang bagay na ituturo nila sa'yo. So, ano ang iyong goal and dream for the future as an artist? Gusto ko pa rin lakaran yung pangarap ko. Kung ano man yung pangarap ko ngayon, yung binubuo ko ngayon, kung ano nasa puso at isip ko ngayon. So, gusto ko siyang lakaran pa rin. Sa future. Gusto ko lumipad ng malaya. Maging manlalakbay. Mismo. Mapahimpapawid, lupa o karagatan. Lahat ng aspekto ng buhay, maging manlalakbay tayo. Kasi para sa akin, pagiging manlalakbay, hindi naman siya nakakulong na sa album ko. Baga sa physically, mentally, socially, spiritually, and mentally, manlalakbay tayong lahat. Isa saan tayo napupunta, di ba? Dahil dyan, cheers! Yan, napapasarap yung napasarap yung kwentuhan dito sa Lamban. Kwentuhan natin, together with Superman, syempre. Yeah. Thank you, Dimo. Isang karangalan at isang maging bahagi nitong programa mo. Yeah. Thank you so much. Panalo talaga. So mga kasabi, ito yung muna gagamitin namin ha.
So, tatry natin. Mga kaswabe, ngayon ko lang din to Tatry natin, ha? Okay. Okay. So, hatiin natin to. Anong kapangyarihan taglay ng Oo nga timpla eh. na yan? Titingnan natin. Kasi tayo ay manlalakbay. So, bilang manlalakbay, dapat may mapupuntahan tayong kakaiba. Mismo. Oo. Ito yung ating... Saan tayo dadalhin yan? kung saan tayo dadalhin. Malayo ang sipa niya. Malayo. Traders to eh. So, yan. So, hatiin natin to. Yan. And then mamaya, yung shot glass na may lambanog, instead na, dahil ito, Red Bull na dapat eh. Okay. Tapos yung ano is Jaeger Meister. So, ang gagawin natin, Ito ang ito ay lambanog. natin. Lambanog naman. Ang So, bida. Ang bida. ang bida ng inuman Yun. ngayon. So, Si San Juan. San Juan. Saint John. Saint John in Yan, English. Saint John. So, gagawin natin, dahil naka-separate yung ano natin, yung shot glass. So, yan, mamaya, ikaw na maglalaglag na. Sige. So, unahin ulit Tignan kita. mo nga naman. Ayan. Okay, so ito na mga kaswabe. Ang San Juan Lambanog. Ito na. Yun. Para mga kaswabe, ito na. Agad ako na yung masama. Yun na. Yun. Woo! Yan. So, yan mga kaswabe. Punong-puno yan. Kitang-kita naman. Grabe, halos kalahati na inom natin. Ang saya ng kwentuhan natin eh. Ayan, oh. So, Demo X, iaangat natin ang ating shot glass. So, yan. Ito na. Go! Angat natin. Then, sabay tayo maglalaglag. Ilalaglag natin. In, 1, 2, 3, go! Yun! Bumubula siya. So, ngayon Tingnan mo naman mga kaswabe, Oo, kung kita anong mo. nagiging reaction ng Diba? mga Nagre-react. inumin na to. Nagre-react. Okay. So, yun. Kasi, ang original nito is Jaeger Bomb. Okay. Yung... Anong version naman ito? Oh, ito naman ay kakaiba naman. Okay. Instead na Red Bull, Red Horse, Okay. tapos Lambanog. So yan, Okay. antayin muna natin siyang humupa yung bula niya. So, ano? So, ang pinamaganda natin na pwede nating ilagay na title dito ay ano, sa tingin mo? ah, Sa tingin mo? sa Tagalog ay Sipa ni San Juan o sa English ay Saint John Cake. Yun, pwede. Okay. Kasi nagkaroon na ng sipa sa tulong ng pulang kabayo. Tama. Ganun. At ang nanipa ay si San Juan. this ano. Okay. So, Saint John Kick. Okay, sa English, sa Tagalog, ang sipa ni San Juan. Oh, sipa ni San Juan. So, nag-curious din ako sa sipa ni San Juan. oh. So, anong gagawin So, natin? Mga Cheers kaswabe, natin. Cheers ito na. natin to. Ito na. Cheers! Cheers. Para sa inyo to mga kaswabe. Para sa inyo to, mga kaswabe. Talaga naman. Mararamdaman mo, malalasa mo kagad na merong kakaiba sa Red Horse na to. Di ba? Hindi siya ordinaryong Red Horse. Oo. Parang, ang nalasahan ko, dahil nga, parang bumubula-bula siya, yung lasa ng lambanog, yun ang una ko natikman. Mhm. Tapos yung Red Horse, parang naglighten yung Oo nga. lasa ng Red Actually, Horse. gusto ko sabihin na parang siyang naging cocktail drink. Oo. Di ba? Tama ba ako sa... Ang ganito pala, no? Na nagkakaroon ako ng mga matiwasay na komento pagdating Oo. sa ano. Hindi. Ibig sabihin, kumbaga, ibang klase rin yung mga ganitong eksperimento mo. Oo, Sir? siyempre. Ni Super Marns. Yeah. Para maiba naman. Matignan mo naman mga kaswabe o mga pinagagawa, oh. Mga kaswabe. Nakikita mo Oo. ba yan? So, tutuloy ko yung katanungan ko sa'yo. Okay. Total, bago natin ubusin to, may katanungan pa ko sa'yo. Okay? So, ito, dahil magaling kang music artist and then musician at the same time. Salamat. Okay? So, you're welcome. Ito ang tanong ko. Ano ang maipapayo mo sa mga gustong tahakin ang pagiging
musician at mosaic artist. Nasaan ka? Okay. Dito Kaswabe, siya. okay. Oo. Kaswabe. Wag mo akong gayahin. Mhm. Huwag mo akong gayahin. Kasi malalaman mo sa sarili mo, Kaswabe, na kung ano yung para sa'yo at kung saan ka napapabilang. So, hanapin mo yung sagot doon sa tanong na yon at ilabas mo yung nang natural yung nakikita mong karakter o entity na sa tingin mong para sa'yo Mhm. at kung sino ka, magre-represent kung ano man yung ginagawa mo. Mhm. Sa mga inspired music artist, sa inspired musician, Mhm. na masasabi ko ay ituloy mo muna siguro hanggat yun ang dinidikta ng puso mo. Mhm. Pero kung sa tingin mong may ibang bulong ka naririnig, may ibang bulong ka na sa tingin mong nagtuturo sa'yo ng daan, kung ano yung talagang daan na para na sa'yo na dapat mong tahakin. Kasi Mhm. kung para sa akin, mga Kaswabe, malalaman mo yan kung papakinggan mo kung sa gitna ng katahimikan yung mga bulong na yan sa'yo. Baga, ikaw rin mismo makakadiscover niya kung ano yung daan na para sa'yo, kung ano yung gusto mong tahakin. Mhm. Baga, maging malaya ka sa pagpili Mhm. at maging responsable ka kung sa ano yung bagay na pinili mo. So, hindi naman to basta dahil gusto mo ngayon, ayaw mo na bukas, di ba? Mhm. I-consider mo rin yung panahon kasi you will never know what you get. Correct. Life is a box of chocolate, di ba? You'll never know what you get. Parang yung slogan nga sa pelikula ni Tom Hanks na Castaway, di ba? Kasabay. Yun, doon ko nakuha yun. So, Wilson. si Wilson, di ba? Di ba? Yung bola niya si Wilson, Ah. di ba? Hindi mo alam kung ano yung makukuha mo sa box na yun. So, maging responsable ka sa mga choices mo sa buhay. Mhm. At alamin mo kung ano yung para sa'yo at sa tingin mo yung daan na dapat mo tahakin. As ayun nga, bilang individual, as a music artist and musician, Mhm. ilabas mo yung masabi kong identity nung brand mo, nung crafts mo. Mhm. Ilabas mo kung sino ka talaga doon. Correct. Hindi naman porket kung ano yung nakikita mo, nakagad yung Mhm. yung dapat mong gawin. Gayahin. Hanapin mo kung ano yung Mhm. sinasabi, yung daan na tinuturo ng puso mo kasi Mhm. sa huli, sinabi ko na to, sasabihin ko uli, ano silbi ng kayamanan, lahat ng Ayun. papuri at kapangyarihan, Galing. kung hindi mo matikman ang tunay na kaligayahan at tunay na kalayaan. At ang mga bagay na yan ay makakamtan mo lang, mga Kaswabe, kung ang landas ng puso ang iyong nilalakaran. Yo. Yan ang landas ng malalakbay, Yun! mga Kaswabe. Ang galing! Ayan, no? Ang galing. Tulad ni Supermars dito, di ba? May kanya-kanya tayong daanan, pathway na nilalakaran. Pero sa huli, ikaw pa rin magdidesisyon kung anong magiging buod ng kwento mo. Yes! At ang buod ng kwento ko para sa akin, hindi mo, isang apelido, Yeah. ay ang manlalakbay, mga kasama. Yeah. Labas na yun sa lahat ng social media platforms. Yeah. Sabahin yan. Yun. Patay Cheers! lang. Ayan, salamat. Cheers! So, mga Kaswabe, From 1 to 10, gaano kahalaga sa'yo yung music art, and then yung alak? okay. Sa tanong na yan, masabi kong unahin ko na yung sa alak. Okay, unahin natin alak. So, yung gano'ng kahalaga sa akin, parang scale of 1 to 10. 10 is the highest. Ilalagay ko sa gitna. Sa 5.5. 5.5. Sa gitna. Talagang, sa gitna. Bakit sa gitna? Ilalagay ko sa moderation pa rin. Tulad ng lagi nila sinasabi ng mga alak sa mga commercial nila. So, drink moderately. Drink moderate. Which is yung moderately
nasa gitna ka lang dapat. Mm. Not to the point na sobra, not to the point na salat. Mm. Kumbaga para sa akin, Gitna. Balance. drink in moderation. Ah. Nasa balance ka. Mm. So, nasa ano ka pa rin. Kasi, I'm a drinker, syempre, inaamin ko yan. Namiinom din ako occasionally, pero hindi, way back, hindi tulad ng dati na siguro sagad-sagaran. Sa point ng buhay ko ngayon. Pero I still drink. Ayan, syempre, sa drink in celebration, sa pagpupugay, Yun. No. hindi sa pagkalugbog, Kalungkutan. Oh. kalungkutan, hindi laging doon, 'di ba? Di ba nga matatanong mo, nagiinom ka, malungkot ka, no? 'Di ba? Parang gano'n yung narinig mo na, hindi, umiinom ako kasi masaya ako. Oh, 'Di ba? tama. Hindi pwedeng laging umiinom ka dahil may problema ako. Lagi lang bang ang dahilan para mag-inom tayo ay May problema? Oh. Hindi para sa akin hindi ganoon. Para sa akin, pwede naman tayo mag-inom na dahil masaya tayo. May sin-celebrate tayong bagay. Balance. Balance. Kaya napili ko ang sa gitna, 5.5. Pagdating naman sa music o sa visual arts ko, masabing sasagad ako diyan kasi without any substance na sober kaya kong gawin yan na sober na walang any substance sa contamination sa katawan ko. Kaya kong maging natural high, ibigay yung makuha yung pleasure o yung tawag dito yung gantimpalang na ibibigay ng mga inumin na to, mga alcohol. So any pagdating sa music, sa arts ko, sasagad ako diyan. Kasi baga, drink in moderation, syempre, in reward, pwede mong gawin yan. Tapos, syempre, habang sumasagad ka dun sa which is yung truly, yung purpose mo, yung itong nakikita kong purpose sa buhay, which is, ito sa akin, sa arts ko, dito talaga, sasagad ako dyan. Lahat, siguro, itataya ako para sa, Kasi, baga, paano ka nga ba sumalon ng biyaya? Baga, kailangan mong lakihan yung mo, di ba? Yung pansalok, yung pansalok mo, para mas marami kang masalang biyaya. So, open ako sa mga ganong diskusyon, sa mga ganong bagay, sa mga ganong So, yun ang aking sagot para sa katanungan na yun. Kapalit, 100 million. Pero, hindi ka na iinom habang buhay. Papayag ka? Mabilis sa sagot? Oo. Bakit? Ang kasunod na sagot. Okay, bakit? Tanong. 100 million malaking bagay na yun. Para ko sa mga bagay na gusto kong simulan. So, the rest is history na lang kung ano yung susunod kong gagawin. Di ba? Di ba? Brate, nasa sayo. Nandito na yung pwede ko mabigyan ng magandang buhay yung marami akong pwedeng simulan na bagay. Marami kong pwedeng paggamitan ng halaga na yun. Pero, di ba? Pagkatapos nun, ano na yung mga kaya mong gawin? So, para sa akin, tatanggapin ko yun. Marami ka na magagawa doon, mga kaswabe. So, paano mo panghawakan? Sunod, di ba? Yun lang. Yun lang. So, tatanggapin mo. Tatanggapin ko. Okay. Malaking bagay yun, malaking yun. Marami tayong magagawa sa ganun opportunity pag binigay sa atin. Sa kung magkaaroon tayong choice. Pero, syempre, tulad sabi ko, be responsible kung ano yung choices mo. So, pangatawanan mo yun. At the same time, kung ano masusunod na mangyari pagkatapos nun, the rest is history, mga kasama. So yun mga kaswabe, natapos na ang interview ko with Demo X. Maraming salamat, Demo X. Mga kaswabe, merong inihandog sa atin si Demo X. At ito ay ang ito na mga kaswabe, suwabe. Ang aming Drink All Wine and Liquor Shop logo, mga kaswabe.
Kitang-kita niyo naman, mga kaswabe. Talagang detailed na detailed, mga kaswabe. Ang marirate ko dito is 11/10. Lumampas pa, mga kaswabe. Again, maraming salamat, Demo X. So ayan mga kaswabe, gusto kong pasalamatan, syempre walang iba, Drink All Wine and Liquor Shop with Super Marns for having me here. It's an honor and pleasure to be here, sir. Maraming salamat. You're welcome, sir. Salamat. Salamat sa pagkakataong ito. At syempre, sa mga gusto kong sundan, kung ano mga kaganapan sa mga pinagagawa ko, pwede nyo akong sundan sa lahat ng social media platforms. Syempre, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, YouTube channel. Syempre, meron ako niyan. At syempre, sa Spotify. So, Demo X, hanapin nyo lang ako sa lahat ng social media platforms at dyan nyo ako masusubaybayan. Maraming salamat, mga kaswabe. Markadong simbolong X, kargado kas naka-Ednis, alpabeto ang mga minekos, nakaupo sa ibabaw ng lotus. Focus, focus, sinusatin ng bogus. Focus sa modus, sa ibabaw ng lotus. Markadong simbolong X, kargado kas naka-Ednis, alpabeto ang mga minekos, nakaupo sa ibabaw ng lotus. Focus, focus, sinusatin ng bogus. Focus sa modus, sa ibabaw ng lotus. Thank you.